Ladies and gentlemen, let us welcome our candidate number 3, Miss Karil Aduana Borlongan, for the question and answer portion. So she will be picking one. Is that a number for our judge? Or the question? So you will be picking up the question. So let us have the questions for her. Ano ang iyong pinakamalaking takot sa buhay at paano mo ito nilalabanan? Again, ano ang iyong pinakamalaking takot sa buhay at paano mo ito nilalabanan? According to the book of Revelation, everything in this world has its own beginning and has its own ending. You know what? Ladies and gentlemen, panel board of judges, growing up, I'm always asking myself, what is my real purpose living in this world? And answering that kind of question is that, ano nga daw po ba ang pinakamalaking takot ko sa buhay at papaano ko ito nilalabanan? Since I'm always asking my purpose, napakasimple lang ho ng kasagutang ibibigay ko sa ganyang klaseng tanong. Ang pinakamalaking kinakatakutan ko is to die without leaving any legacy in this world. Why? Because I always believe, ladies and gentlemen, that each and every one of us in this world is purposeful. We are knowledgeable enough to be an inspiration to each and every one of us. At sa papaanong paraan ko daw po ito nilalabanan? Simple. By teaching minds, touching hearts, and transforming lives of people. Teaching minds in a way that I can share the knowledge that I have gained from my education and from my experiences. Na oo, aminado ako sa sarili ko at tanggap ko na lahat ng tao ay mamamatay. But what really matters the most is that mamamatay akong maiiwang aral at legasiya sa mga taong nanonood ngayong gabi. Second, touching hearts of people. Touching hearts of people in a way that I can share the love that is coming from me. Na oo, hinding-hindi ako mapapagod na magbigay ng pagmamahal, pangunawa, pagtanggap at pagrespeto, gaya lamang ng hinihingi ko bilang isang tao. Once again, lilisan ako sa mundo, ngunit ang maaalala ng tao ay ang puso na naibigay ko sa bawat isa. And lastly, the most important thing is that to transform lives of people. Transforming lives of people in a way that I can be an inspiration to inspire, aspire, and transpire to other people that yes, I can make a legacy in this world na maaaring mamatay man ako ngayon. Ngunit bukas, maaalala ko ng tao hindi bilang si candidate number 3 ay sumali sa Miss Gay San Ildefonso. Siya ay maganda, siya ay talino. Ngunit ang taing maaalala ng tao, minsan may isang baklang tigamalayo na marayang nagpakita ng kanyang talino, puso, at kung paano niya binigyan ng importansya ang ibang tao. Because I've always believed na sabi nga sa isang pelikula, die beautiful. But for me, I will die purposeful. That is my straightforward answer, ma'am, sir. And if you need further clarifications and questions, approach me there at the backstage. I am always free over a cup of coffee. Thank you. Our next top 5 finalist for the Q&A is candidate number 5, Miss Jennifer Juanillo. Miss Jennifer Juanillo, kindly pick your question. The question is, ano ang mensahe mo sa mga kabataang nahihirapan tanggapin ang kanilang tunay na pagkatao? Again, ano ang mensahe mo sa mga kabataang nahihirapan tanggapin ang kanilang tunay na pagkatao?
Well, for me, ladies and gentlemen, ang mensahe ko po sa mga kabataan na hindi nila kayang tanggapin ang pagkatao nila. As a part of the LGBT, kailangan ho natin, bago natin tayo tanggapin ng ibang tao, dapat tayo mismo muna ang yumakap sa ating pagkatao na kung ano at sino ka man. Dahil dito sa mundong ibabaw, ni kailanman, hindi naging basihan, bakla ka man, tumboy ka man, lalaki ka man, o babae ka man. As long na wala kang ginagawang masama dito sa mundong ibabaw, mananatili kang pwedeng huminga at magmahal. Lagi natin tatandaan, bilang isang parte ng LGBT, naranasan ko na rin ho, hindi minsan maniwala sa aking sarili. Ngunit nandyan ang aking pamilya na handa akong suportahan, yapusin, pangaralan na kung saan pag nawawala na ako sa landas ng aking tinatahag. Kaya hindi masamang humingi ng gabay sa ating mga pamilya pag alam natin hindi natin matanggap ang ating sarili. Because whatever you do for today, you'll always be the mirror and reflection for your tomorrow. Kaya naman habang nabubuhay ka dito sa mundo ibabaw, mas piliin mong tanggapin at unahin ang iyong sarili. Sapagkat pag inuna mo ang iyong sarili, tsak, kailanman, hindi ka magkakamali as long na wala kang ginagawang masama. This is my answer. No more, no less, o tinatawag nilang punchline. Thank you. Now let us call again on stage our candidate number 8, Miss Icy Tria. Anong aral ang pinakamahalaga para sa isang modernong Pilipina? Again, anong aral ang pinakamahalaga para sa isang modernong Pilipina? Okay, for my own opinion, naniniwala po ako na ang pinaka-importanting araw para po sa akin ay ito ay ang araw na ipipikit ko ang aking dalawang mata at ipapantay ko po ang aking dalawang paa. Haharap po ako sa langit, maninikluhod upang ako'y kanyang tanggapin. Dahil naniniwala po ako na walang sino man sa manonood na naririto, walang sino man sa lahat ng huradong naririto, maging sa aking mga co-candidates ay isang perpekto. Lahat tayo ay may kasalanan, lahat tayo ay may pinagdadaanan, ngunit magkaganon pa man, dadating ang araw, ipipikit natin ang ating dalawang mata, papantay ang ating dalawang paa. Hindi tayo huhusgahan ng poong may kapal kung ano tayo at kung paano tayo dito sa mundo. Bagkus ang itatanong niya sa atin kung paano mo pagsisisihan ang bawat kasalanan na ipinukol sa'yo dito sa mundo nang ikaw ay nabubuhay pa. Ladies and gentlemen, ang araw ng aking kamatayan, naniniwala po ako na nakakatakot ito marahil para sa iba, ngunit ito ang simula ng tunay na buhay. Thank you. Our next candidate to answer the question and answer is candidate number 9, Miss Joshua D. Good evening, Miss Joshua D. Kindly pick your question. Don't wanna think, don't wanna cry. I just wanna keep you out. The question is, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang isang batas, ano ito at bakit? Again, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang isang batas, ano ito at bakit? Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for that wonderful question. Since hindi pa po legal sa atin ang same-sex marriage, ito po ay aking babaguhin at gusto ko po sana itong ipaligal. Kasi po lahat po ng tao, babae, lalaki, bakla, tomboy, tayo po ay may karapatang magmahal at rumispeto. Sana po ay respeto din natin ang ating mga nararamdaman or ang nararamdaman ng LGBTQIA sa kanilang pagmamahal. Gusto ko po sanang ipabatid sa inyo na sana maligal na po ang civil sex marriage at kung sa church naman po, ito po ay hindi. Maraming salamat po. And now, finally, the last top 5 finalists to answer the question and answer portion is candidate number 10, Angelica Hernandez Bermudez. Kindly pick your question. The question is, paano mo ilalarawan ang tunay na kagandahan? Again, paano mo ilalarawan ang tunay na kagandahan? Okay, simple that question and simply my answer. Just a little bit.
Okay, paano ko daw ilalarawan ang kagandahan? Actually, ang ganda wala po sa itsura. Kung hindi nasa loob po ito. Ito yung tinatawag nilang nasa loob, ang tunay na ganda. Aanuhin mo yung ganda ng mukha kung masama naman ang ugali. Aanuhin mo yung ganda ng mukha kung ito ay traidor naman pag nakatalikod ka. Aanuhin mo yung ganda ng mukha sa bandang huli, iiwanan ka din. Dahil naniniwala ko, ang tunay na maganda ay nasa puso. Yun ang tawag na pagmamahal. Yun ang tawag na pagtanggap mo kung sino man ang mapunta man sa'yo dahil ayun ang may importanteng puso at ayun ang tinatawag nila na makapangyarihan na puso. Kahit anong mangyari man sa'yo, kahit anong piliin mo, basta ito ay may magandang puso. Ito ang tinatawag na golden heart. Dahil pag ito nakuha mo sa isang tao, yun ang tinatawag na kagandahan. Hindi po sa panglabas na anyo. Kung hindi po ito ay nasa loob. At yun po lang ang aking masasagot. No punchline, direct to the point. And I thank you. Thank you very much, Miss Angelica, our candidate number 10.